Last week, ang tinakil natin ay the pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. At ang nasabi nating example ay si Melchizedek. And Jesus Christ existed in the Old Testament, even being the second member of the Holy Trinity. All right, he's already active in the Old Testament as a son of God. No? Pagdating sa New Testament, he is still a son of God. Nilagyan lang siya ng pangalan in the name of Jesus, the Christ. Okay? At alam naman natin na kaya ginawa ng Panginoon yon dahil in the Old Testament, it is already mentioned in the book of Exodus chapter 33 verse 20 that no man can see me, sabi ng Panginoon, no man can see me and live. Ibig sabihin, walang makakita sa Diyos na mabubuhay, kundi mamamatay talaga siya. Ganon ka makapangyarihan ng Panginoon. No? You cannot question Him. Bakit ganon ang panuntunan niya? Ay, siya ang creator. Siya ang the God of the Most High God. No? Exodus chapter 33 verse 20, Brad. Nandun yun. So, we understand that Melchizedek is the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. No? Kasi kung magpakita talaga ang Diyos, harap-harapan mo, mamamatay ka eh. And He said, "Thou canst not see my face, for there shall no man see me and live." Tandaan niyan. Alright? Kaya ganun siya. Now, today, mga kapatid, continuously sa pag-aral natin about Christology, the pre-incarnate appearances of Christ in the Old Testament. And one of our example is Melchizedek. And today, the appearances of Jesus Christ in the Old Testament is in the form of the angel of the Lord. Okay. Angel of the Lord. In the Old Testament, mga kapatid, a personage meaning persona of the Lord Jesus Christ appeared to be the angel of the Lord from time to time. Maraming mga instances in the Bible, in the Old Testament, na nagpapakita na si Jesus Christ, the second member of the Trinity, the Lord Jesus Christ, the Son of God, God the Son, no, ay nagpapakita as an angel of the Lord. It is evident from a close study of such accounts that the angel is a pre-incarnate manifestation of deity. Remember, mayroon kong sabihin pinakapundasyon ng bersikulo sa araw na ito sa pag-aral natin ng Christology, when the pre-incarnate Jesus Christ in the Old Testament as the angel of the Lord, mayroon tayong pinakapundasyon ng bersikulo when we are talking about angel. Ang sabi dito, Jesus Christ as pre-incarnate, the angel of the Lord, the manifestation of His deity, undoubtedly, the Lord Jesus Christ is in angelic form. So, ibig sabihin, in the Old Testament, and when it will be revealed, no? Pag makita natin, so makikita natin si Jesus Christ with His glory will be in the angelic form. Mm-hmm. The theological term, bantayan natin my theological term used for these appearances is called theophany. Okay. Theophany. In the Old Testament, the appearance of the Lord Jesus Christ in angelic form is called theophany. From the Greek word theos meaning God, and phany, and panien, from panien is called to show
Pagpapakita ni Jesucristo in the Old Testament. Pagpapakita ng Diyos in the Old Testament. No? Alright? So, nagpapakita siya in the form of an angel. Magbigay tayo ng mga bersikulo mamaya para maintindihan natin. Remember that the angel is a created being. Will you agree with me? Angel is a created being. Binigyan lamang ng Diyos ng kapangyarihan, but limited. Alright? Okay? Ganun, may kapangyarihan man ng angel, but not equal power with God. Tandaan ninyo yan. Okay? Oh. Kasi, doon sa Book of Revelation, brethren, magiging katulad tayo ng mga yon in form. Not with power. Okay? Kaya nga, kung naalala ninyo doon sa Book of Luke, may nagtatanong, Rabbi, itong babae ito, naalala ninyo? May asawa siya. Kapatid niya. May asawa siya. Pero wala silang anak. So, namatay yung asawa niya. Yung asawang yon, yung babaeng yon, napunta sa pangalawang kapatid. Wala din silang anak. Namatay din. Napunta na naman sa pangatlo. Pang-apat, pang-lima, hanggang pang-pito. Ngayon, itong tanong. Pagdating sa langit, kanino siyang asawa? Abay, magandang tanong niya, no? May punto din naman. Tama, no? Pero kapatid, ang sagot ni Jesucristo, ye do err. Nagkamali kayo. Bakit? Sa langit, walang marriage. Walang marriage sa langit, mga kapatid. Pero anong mayroon doon? Tayo maging katulad ng mga angel. Yan. We will be like an angel. Called, in the Book of Revelation, we are called servants of God. Ang pagkakaiba lang natin sa angel, sila may kapangyarihan, tayo wala. Yan. Okay? Ganon yan. So, now, I want you to understand, brethren, that an angel is a created being. Agree? Tama? Agree kayo, di ba? Doon sa ating doctrine na called angelology, angelology meaning the study of an angel, all right? Sa doktrina na 'yon, ang angel is a created being. Yan. At pangalawang punto na gusto kong maintindihan ninyo, open the Bible in the book of Revelation chapter 22 verses 8 and 9. Revelation chapter 22 verses 8 and 9. Gusto kong maintindihan ninyo ito, na ang angel is a created being. Number 2, ang angel hindi nagpapasamba yan. Tama? Kaya doon sa amin, sa lugar namin may tawag na San Gabriel at saka San Miguel, abay, sinasamba talaga yon sila doon. Oo, ginawan pa nga ng rebulto eh. Oo. Oh. Si San Miguel, mga kapatid, di ba, nakaganyan siya ni Satanas. Si Satanas, nakaganon eh. Kaganon si Satanas, tapos si San Miguel naman, nakaganon, di ba? Kaya si tatalo nga, nasa ano pa ba? Sa Hinebra San Miguel. Sabi ng pare, hindi, talo naman talaga si San Miguel doon. Kasi pagka ginanon mo raw, nasa ibabaw na si Satanas. Talaga to si Father, talaga dumali na naman. Mga kapatid, ang angel is a created being and they don't want to be worshipped. Anong sabi dyan? And I, John, saw these things and heard them, and when I had heard and seen, nakita niya, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. And in verse 9, anong sabi dyan? Then saith he unto me, sabi ng angel sa akin, sabi ni John the Beloved, See thou, do it not, huwag mong gawin sa akin yan, for I am thy fellow servants. Naunawaan ninyo? And of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. Huwag mong gawin yan, kaya pareho lang tayo sa mga propeta, ganito. Kasi ang mga angel, servants of God lang din yan.
katulad natin. Alright? Dito pa lang tayo sa lupa. Pero pag tayo nagkaroon ng glorified body, we will be like an angel. We'll be like an angel. Alright, mga kapatid? So, one, they are created being at hindi sila nagpasamba. Maliwanag. Kapatid, mga kapatid, Christology ito ha. Kasi gusto kong maintindihan ninyo na si Hesus Kristo in the Old Testament appeared as an angel of the Lord. Okay? Genesis chapter 16 verse 13. Ito na. The angel of the Lord is identified as God. Okay. Ang angel of the Lord daw is identified as God in that point of time. Bakit? Sabi niya, dito sa istoryang ito mga kapatid, ito po yung istorya ni Hagar. Naalala ninyo, preaching mo Brad? Si Hagar. Okay? Si Hagar ay concubine. Hindi man to asawa eh. Hindi ito asawa ni Abram. Kundi women servant or maid servant of Abram and Sarai. Paano to nadala si Hagar? Noong pumunta sila sa Egypt. Noong pumunta sila sa Egypt, si Abram at saka si Sarai, napakaganda ni Sarai. Nagustuhan nga siya ni Pero eh. At nung makita ni Pero, ang ganda naman niya. Ito naman si Abram, pag magtanong itong hari, kasi ganun mga hari. Siyempre, alam mo mga hari kung anong gusto niya, ibibigay talaga. Oo. So, pag magtanong hari, sino ka? Sabihin mo, kapatid kita ha. Kita mo yan. Buti na lang nag-intervene ng Diyos. Alam mo, pag nadumihan yun si Sarai, hindi papayag ang Diyos, dunumihan mo yan. Pinili ko yung dalawang yan eh. Diyan lulusot ang Misaya eh. Tapos dumihan mo lang. Hindi ko payag dyan. Ano nangyari? So, sa madaling sabi, hindi nagawa ni Pero ang gusto niyang mangyari. At sabi na lang ni Pero, sige, umalis kayo at magdala kayo ng mga hayop, mga ganun. Tapos maid servant, ganun. Kasama si Hagar doon. Siyempre, si Hagar malapit sa siyang malapit kay Sarai. Ito naman Sarai, padalos-dalos din ang desisyon. Ito namang asawa niya, masunurin din. Parang si Andres din. Anong resulta ngayon? Ayun, hanggang ngayon, nag-away-away sila. Di ba? Di ba, Israel ngayon? Hanggang ngayon, nag-away-away. Yan yung resulta sa maling desisyon nila. Ang hundreds of generation talagang nagsasuffer sila. So, ano nangyari? Ito sa panahon ni Hagar, ang sabi agad ng Panginoon, doon sa Genesis 16:13. And she called the name, para maintindihan natin, tingnan natin sa tingnan natin sa mga unang mga bersikulo. Sa verse 1 mo na Brad, sabi diyan, now Sarai, Abram's wife, bare him no children, wala silang anak, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. In verse 2, and Sarai said unto Abram, behold now, the Lord hath restrained me from bearing, I pray thee, go into my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. Wala man lang pagkontra. Hindi, pwede yan. Ba't may ko bibigay doon? Hindi mo ba kulam? Dapat kumontra din siya eh. Ha? Oo, pambihira. Sana sabihin ng asawa ko yan sa akin. Kaya. May go signal daw, Pastor. Pero Brad, may anak akong babae, Brad, tapang. Si Princess. Oo. Grabe. Parang hindi ako makaporma nito Lalo na pag lumaki na to. Baka katayan lang din ako nito eh. Oo. Pag may makita siyang babae na mag-chat kami no. Tapos may makita siyang dumaan babae. Sino yun? Gagad. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Loko to. Napakasiluso. Silusa. Oo. And then in verse 3, Brad, anong nangyari? And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan.
Okay. And gave her to her husband Abram to be his wife. Grabe, no? Hindi yan anointed wife, ha? Kasi wife, sila lang decision yan, eh. Okay, in verse 4. And he went unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Kita mo? Sa mata ni Hagar, huwag kayo magkamali dito, ha? Kasi minsan, ang nagsasabi, si Sarai daw unang nagkasala, ang nagkamali. O hindi, ha? Si Hagar ang unang nagkasala dyan. Kasi tingnan mo, ang pagkasabi ng word, nung nabuntis si Hagar, her mistress was despised. Sinong mistress? Si Sarai ba? Was despised in her eyes. Sa mata ni Hagar, despise niya, na-despise siya Sarai. Bakit? Siguro, nagmamalaki na siya. Ikaw hindi nabuntis, ako nabuntis eh. Oh, pinagpala ako, ikaw hindi. Hindi alam ni Hagar na may purpose ang Diyos doon kung bakit hindi pa nagkaanak hindi pa mabuntis si Sarai. May purpose ang Diyos doon, eh. Oo. In verse 5, and Sarai said unto Abram, my wrong be upon thee. Itong pagkakamali ko sa iyo, ganitong bagan, I have given my maid unto thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord, God, as a whole, capital O-R-D, God, in 3 person, judge between me and thee. Kita mo, blaming game na. In verse 6, but Abram said unto Sarai, behold, tingnan mo naman, ano ka ba? Thy maid is in thine hand. Bahala ka kung anong gustong gawin mo dyan. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. Kita mo yan? So, doon nag-start, ang unang nangyari, Sarai was despised in the eyes of Hagar, and so therefore, ang ginawa ni Sarai, ay pinahirapan niya. Siguro gusto niya maglaglag yung bata mo. Buhatin mo to. Buhatin mo yan. Maglaba ka. Or ganito siguro ang ginawa niya. Because he dealt here hardly. In verse 7. So, umalis. Diyan na, Pastor, magsimula ikot-ikot nila, Pastor. Lumayas na lang si Hagar. Ito ang gusto ko niyong maintindihan. Kung angel of the Lord, sino yan? Si Jesus Christ ba yan? O angel ba talaga yan? Okay. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness. By the fountain in the way to Shur. Kasi habang lumayas siya. In the modern day, yung lugar na yan, mga kapatid, ay Negev Desert. Kita mo yan? Nung pumunta na siya doon, in verse 8, and he said, angel of the Lord, Hagar, Sarai's maid, whence comest thou? Saan ka nang galing? And whither wilt thou go? At saan ka pupunta? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. Lumayas ako, umalis ako. Alam ko ng Diyos yan. Gusto na niyang malaman ba kung ano ang respond niya ba? Kung truthful ka ba o hindi. Declare mo. Pag totoo ka sa sarili mo, sabihin mo. In verse 9. And the angel of the Lord, again tingnan mo, si Jesus Christ ba yan? O angel of the Lord lang? Or angel lang ba talaga yan? As a created being. And the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress and submit thyself under her hands. Kita mo? He commanded Hagar to return to Sarai. Bakit? Alam naman ng Diyos na ang pasimula nito kinakantsawan mo si Sarai na hindi mabuntis ikaw hindi. Ikaw nabuntis Huwag kang mangantsaw. Dapat pray pa nga kung nag-submit sana si Hagar ng mabuti, siguro kung sabihin niya, ma'am, madam, walang problema sa iyo naman talaga itong anak Ano bang ano? Ay wala Kung magmamayabang ba naman, tapos harapan pa talaga ni Sarai, maganon-ganon siya. Ano? Saan yung sa iyo? Di ba? May ganon-ganon man. Tapos maglangkad ganon. Oo. Parang ang yabang, magyabang lang. Ganon ba talagang
buntis ba maglakad? Kasi hirap yan eh. May dala-dala eh. Ganun na talaga. Asawa ko nga, sabi ko, ang yabang mo maglakad ah. Ang hirap kayo maglakad. Dito ang laki na. Tapos gusto pang lumabas. Bubukol dito, nakakatakot na. Sabi ko, pag lumusot yung tuhod ni Clyde dyan, iwan ko na lang. Yung mga anak ko nasa tiyan pa lang, ang gulo eh. Kaya nung lumabas ngayon, ay talagang maggulo nga naman. Oh. He commanded Hagar to return to his mistress. Next, in verse 10. And the angel of the Lord, again, si Jesus Christ kaya yan, o ang created being na angel, said unto her, I will multiply thy seed. Magawa ba ng angel yan? I will ask you. Magawa ba ng angel yan? I will multiply. Diyos lang ang magsasabi ng ganyan. Tandaan mo yan. Walang kapangyarihan ng angel na mag-multiply ng tao. Bakit? Ang utos na yan na multiply and replenish the earth came from God. Tandaan niyo yan. So therefore, hindi yan angel na created being. Si Jesus Christ yan. Nakita niya? I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Sino nagsasabi niyan kay Abraham? Ang Diyos lang. Naalala ninyo? Doon sa Genesis chapter 12? Di ba? Di ba ang pangako ng Diyos sa kanya? I-multiply kita, ganito, ganyan. Tapos sabi pa nga niya kay Abraham, kita mo yung mga stars sa langit, bilangin mo nga. Ay, hindi ko mabilang yan. Oh, lumingon ka sa baba, yung mga buhangin, mabilang mo ba isa-isa? Ay, hindi rin. Ganyan ang mga anak mo. Oh. Tapos sabihin mo, angel na created being ang nagsabi niyan. Hindi. Diyos ang nagsabi niyan. In the name of Jesus Christ. Nawaan ninyo? In verse 11, hindi lang kayan ha. I will multiply. Sabi, and the angel of the Lord. Dapat sabihin lang niya, no? And the Lord said, or God said, dapat gano'n na lang. Kasi gusto ng Diyos ipaunawa sa atin sa pag-aaral, mga kapatid, na Jesus Christ appeared in the Old Testament as a pre-incarnate, the angel of the Lord. Oh. Kasi alam niyo kung bakit? I will tell you the truth. Ang Jehovah's Witness, alam niyo yung Jehovah's Witness? Yes. Maliit ba na relihiyon yan? Yes. Malaki. Alam niyo yung turo nila? Si Jesus Christ is just an angel. At alam niyo kung sinong angel na tinutukoy nila? Si Archangel Michael. Kita mo yan. Oh. Yan ang sinasabi ko. Kaya dapat maunawaan natin sa Christology natin na may pagkakaiba yung angel of the Lord at si Jesus Christ. I'm sorry, may pagkakaiba yung angel as created being kaysa Jesus Christ. Kahit mayroong mga angel of the Lord na mga bersikulo sinabi sa Old Testament, angel of the Lord, yet it referred to Jesus Christ and do not refer to an angel as created being. Nawaan ninyo? Maliwanag ko pa sa inyo? Isang bersikulo pa lang yan. Isang bersikulo pa lang yan. Itong mga Jehovah's Witness, pagkakargada kayo sa bersikulong ito na sinasabi ko sa inyo, magwindang-windang din sila paano kasagutin. Oh. Ano sabi niya? Behold, sabi ni angel of the Lord, sabi ni Jesus Christ, said unto her, behold, thou art with child. Thou art with child. Alam niya na may anak ka. Bakit? God has an attribute as an omniscient God. Anong omniscient God? All-knowing God. Alam niya. Okay? Alam niya. Ngayon, sabi niya, behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ismael. Hindi gawain ng angel ang magbigay ng pangalan. Ang Diyos lang ang may attributes na magbigay ng pangalan.
Naunahan yan. The entire Bible, brethren, ang Diyos lang ang makapagsabi, ang Diyos lang ang may kapangyarihan na bigyan mo ng pangalan, ang pangalan ng taong yan. Ganyan, katulad yan. Yung nasa tiyan mo, ang ipangalan mo niyan, bumalik ka muna ha, bumalik ka doon kay, kasi may anak ka, at ang anak mo, pangalanan mong Ismael yan. Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan ni Ismael ha. Because the Lord hath heard thy affliction. Kita mo yan, ang Ismael pala, hinango sa katagang nakita ng Diyos ang iyong paghihirap. Yan. Okay? Kaya pagdating sa 12, and he will be a wild man. Nagpo-prophesy, kapatid. Ang Diyos nagpo-prophesy. Ang angel, hindi. Tandaan niyo yan. Bakit? Ang angel is just a ministering spirit in the book of Hebrews. He is just a ministering servant. Nagbabantay lang yan sa atin. Okay? Pag ginamit ng Diyos yan, makipagira yan. Wow. Hindi yan gawain yan na magbigay ng magprophesy, hindi trabaho ng angel yan. Tandaan niyo yan. Trabaho ba ng sundalo yan? Oh, sundalo, mag-prophesy ka dyan. At the same time, magbantay ka rin. Wala. Hindi ganyan, ha? Hindi ganyan. Okay. He will be a wild man. He is a ministering, nagbabantay. Nagbibigay. Hindi siya nagbibigay ng, ito yung pangalan mo ha, ito. Mag-prophesy ako ha, ito ang mangyari sa kanya. Hindi yan. Therefore, he is not, dito sa kontekstong ito ay hindi angel na created being, but it is a pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. Sabi nga niya, ito si Ismael na yan, ang propesya agad ng Panginoon, sabi niya, he will be a wild man. His hand will be against every man. And every man, sabi niya, and every man's hand against him. Vice versa ba? He shall dwell in the presence of all his brethren. Kaya mga kapatid, huwag kayong magalit ha, pagka may kaibigan kayong mga Muslim eh. Kahit sa mundo, kung saan ang Muslim, may gulo. Bakit? Prophesied na eh. Ito ang curse na ibinigay kay Ismael. Bakit? Anong kasalanan? Nanay niya, si mistress niya, despised in her eyes. Kaya huwag kayong magtaka. Kung saan yung mga aim na yan, andoon ang kaguluhan. Bakit? Alam niyo ba yung mga simbolo ng mga sulat nila mga ganyan? Tapos may espada? Alam niyo ba ibig sabihin yan? They want to kill the infidel. Sinong infidel sa paningin nila? Tayo. Kaya may galit sila sa Israelites. Kahit anong gawin pa nila, compromise sila sa mga taong yan sa Israel. Yet, ang itinuturo talaga sa kanila, kill this infidel. Kaya magpasalamat tayo, mayroong isang mga convert to Christianity. Pasalamat tayo. Bakit? Tanggal sa kanilang utak yung mga ganon. Tapos, tanungin mo sila. Interviewin mo sila. Di ba kasi sabihin nilang totoo? Yun ang tungkol sa amin. Grabe naman. Okay? So, alam natin ha? Oh. In verse 13. In verse 13, bro. In verse 13. In verse 13, ito. And she called the name of the Lord that spake unto her. Si Sarai, si Hagar. Thou God sees me. For she said, have I also here look after him that seeth me? Kasi nakita niya eh. Nakita siya na naghihirap, nakita rin niya. Kaya nga pagdating sa 14, yung lugar na yon, preaching ni brother Ili, sa verse 14, brad. Wherefore the well called Ber Lahai Roy. Ber is a well or balloon.
Lahay is God and Roy is sea. It is Him, the will, that give me reminder that God sees my affliction. Ibig sabihin, God sees me. Sabi ni Hagar. Kaya Ber Lahay Roy. Yung mga lugar na yun, maraming tubig. Andun din sa unahan dyan, ang Beersheba. Mga basta mga bear, mga bear nga name. Balon kasi yan ang bear. Okay? So, yan mga kapatid. Behold, it is between Kadesh and Beret. Nowadays, it is called the Negev Desert. Ang Negev Desert, sa panahon ngayon mga kapatid, barren land yan. Pero hindi nyo alam, ilalim niyan, andyan yung paggawaan ng nuclear ng Israel. Tapos, binurogkas ni Assange. Kilala sa Assange? Yung spy na nakakulong sa UK ba yun? Australian ito yun. Yun. Basta ganun. So mga kapatid, dito sa kontekstong ito, pinapakita kung ang Diyos ay may karapatan bang magsabi ng mga ganun. Hindi magagawa ng angel, created angel yan ha. So therefore, that angel of the Lord is the Lord Jesus Christ. Yan. Okay? Maliwanag sa inyo? Okay. Pangalawang versikulo magsabi that the angel of the Lord is a pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. And Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, verse 11. Ano namang tagpong ito? Ano namang istoryang dito? The angel of the Lord. Again, saan talaga naman? Dapat sinabi na lang and God. Dapat ganon. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, naalala niyo si Isaac? Nung i-offer ni Abraham si Isaac kaisa-isang anak sa Diyos. Oh. Buksan ko sa akin pa kasi may mga notes ako eh. Okay. Genesis chapter 22. Okay. Para maunawaan natin. Gusto kong maunawaan ninyo na si Jesucristo nagpapakita in the Old Testament as an angel of the Lord. Kasi ang angel, hindi yan nagpapa-worship, hindi yan nagpapasamba. Saan makita yun, Pastor? Sa Revelation. Hindi nagpapasamba yan. Yon ang angel, created being. Pero mayroong mga instances kasi binanggit angel of the Lord. Hindi created being yun, but Jesus Christ appear like an angel. Yeah. Okay. And in Genesis chapter 22, it is the story of God testing the faith of Abraham. May anak siyang isa, si Isaac. Alright? At ng panahong ito, si Abraham, ang dwelling place ni Abraham actually sa Bethel. Sa Bethel, mga kapatid, doon sa northern, northern part of Israel. Okay? Kasi on the way patungo yun ng Chaldeans patong Iraq yan Tapos, nag-situated si Abraham, nagpapastol kasi si Abraham ng kanyang mga kawan, okay? Doon sa Beersheba. Sa Beersheba kasi, maraming mga tubig. Okay. So, si Sarah, nandoon lang sa kanilang lugar, sa Bethel. Pero si Abraham, nandoon sa Beersheba. No. Doon sa Beersheba, tinawag siya ng Diyos And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, and said, here am I. In verse 12, bro. Ito na yung akto Okay. Sabi doon sa verse 1, sabi doon, and it came to pass that these things that God did tempt. Itong tempt na word dito is testing. Abraham and said unto him, Abraham. And he said, behold, here I am.
And he said, take now thy son, okay? Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah. Land of Moriah in the region of Jerusalem. Okay? Land of Moriah meaning the mountain of God, Jerusalem. Yan yung lugar na yan. Kasi ang Beersheba, sa baba yun eh. And offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and then dala sila doon. Pagdating doon sa lugar, malapit na sa doon, sabi ni doon sa verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid upon upon Isaac his son, no, nung pinaplastadan ni si Isaac doon sa paglagakan ba ng doon sa altar, okay? Si Isaac naman wala man ang reklamo si Isaac, okay? Hindi man lang siya, wag namatay. Mamamatay naman ako kasi ginagawa mo. hindi kumontra si Isaac. Alam mo kung bakit? Kasi Isaac is a Christ-like type in the Old Testament. Okay? Hindi nagrereklamo like a sheep down. hindi nagsasalita, ganon man 'yan. Yan ang ibig sabihin kasi doon, no? 'Yon ang gustong ipakita ng Diyos. And then anong nangyari? Sa verse 9, and Abraham said, sabi doon sa 7, and Isaac spake unto Abraham his father and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them. And then nung nandoon na, tinali na si Isaac, and in verse 12, in verse 11, okay, dito na sa verse 11, Brad. Ito na yan. And the angel of the Lord called unto him out of heaven. The angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I, in verse 12. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. From me. Kita niyo mga wordings? From me. Anong sabi doon sa verse 1 ng 22? And it came to pass after these things that God tempted Abraham. Pero pagdating sa 13, angel of the Lord na. Okay? Nung unang bersikulo, God tempt him or test him. Pagdating sa 13, angel of the Lord na. Bakit? The angel of the Lord is a pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. Iba sa created being na angel. Yan. Bakit mo nasabi, Pastor? Kasi sabi nga dyan, sabi nga doon sa verse 12, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld. Hindi mo ipinagkait ang iyong anak, thine only son, from me. From me. Ibig sabihin, Diyos ang nagsalita dyan. Hindi pwedeng sabihin ng angel yan na thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Hindi sasabihin ng angel yan. Diyos lang ang magsabi niyan. Because in verse 1, nandoon na, God tempt Abraham. Amen. Diyos ang nagsalita doon. And in verse 12 and 13, pinakita na angel of the Lord na. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. And he said, in verse 13, Brad, ano sabi? And Abraham lifted up his eyes and look, and behold, behind him, sa likuran niya, a ram caught in a thicket by his horns. Ram is lalaking tupa.
And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. In verse 14, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day. In the Mount of the Lord is Mount Moriah, Jerusalem. In the Mount of the Lord, it shall be seen, nakikita, Jehovah Jireh. So, sa kontekstong iyan, sa chapter na yan, sa context na yan, created angel lang ba? Created angel ba ang subject dyan? Ang nagsasalita? Hindi. Kung aral ka talaga sa Biblia, hindi created angel ang nagsalita dyan. It is God Himself. Oh. May mga wordings from me. Dito sa 14, sinabi na ni Abraham, si Abraham, tinawagan niya Jehovah Jireh. Bakit? God provides. Di ba ang meaning Jehovah Jireh? God provides. God is a provider. Tama? Yan man ang meaning Jehovah Jireh. Di ba? Oh. So, sa tagpong ito, sa versikulo ito, sa passage na ito, the pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ in Genesis chapter 22 is the angel of the Lord. Amen. Maliwanag ko ba sa inyo? Nakadalawa na tayo. Kanina, si Abram. Ngayon, Abraham. Pareho lang may dalawa. Kasi Abram, wala pa. Kung bakit Abram pa kasi yung pangalan niya doon? Kasi wala pa si Isaac. Nung ipinanganak ni Isaac, nag-change ang name niya. From Abram to Abraham. From Sarai to Sarah. Para bang, nung hindi ka pa ginamit ng Diyos, sa works niya, ang pangalan mo wala talaga sa hulog Pero nung ginamit ka na ng Diyos, katulad ni Apostle Paul, Saul nung unang panahon, nung ginamit niya ng Diyos, palitan pangalan Saul, napaka-ano man yan, bangit yan. Paul na ang pangalan mo. Parang ganun ba? No. Di ba? Pero ang pastor, ba't pangalan natin, nanatiling ganito? O nga dadaan tayo sa korte, brad pag pagpalitan natin pangalan Di ba? Huwag niya hayaan na. Pagdating doon sa langit magkaroon tayo ng new name. Oh. Di ba? So, alam na natin that in the Old Testament, Jesus Christ existed. Pag may magsabi sa inyo dyan, is Jesus Christ existed in the Old Testament? May bersikulo ka ba? Meron, marami. Gaganon ka. Maniwala kayo. Ayan sila, hindi sila maniwala kasi hindi sila nag-aaral ng Christology. Oo. Maniwala kayo sila, hindi yan maniwala. Believe me. Hindi sila maniwala. Bakit? May sarili silang Biblia. Pangalawa, wala lang silang Christology. Oo. Hanggang Torah lang, ambot lang. Paano sila nag-aral ng ganyan? Yan ang sinasabi natin. Pero tayo, maliwanag sa atin yan ha. Amen ho ba sa inyo? Okay. Continue. Hanap. Doctrine itong mga kapatid ha. Baka mamaya matapos natin to, wala kayong naunawaan. Graduate na tayo, tapos yun pala, pagdating sa board exam, may laglag. Bakit? Hindi nakinig. Okay. So, in Genesis chapter 31, kaninong kwento kaya to? Genesis chapter 31 naman. Malamang to kay Jacob na to. Kasi malapit na matapos Genesis chapter 31. Saan ko naman sa akin, Brad? Verse 1. Tingnan natin. Verse 1. Genesis chapter 31, verse 1. And he heard the words of Laban's sons saying, Jacob. Istorya nga ni Jacob. Istorya nga ni Jacob. Okay. Ito na yung panahon, mga kapatid, na si Laban, Syrian ba? Sabi ko na nga ba, itong amo ko Syrian Oo, talagang mga napaka-tuso Si Laban, kapatid, ginugulangan niya ang kanyang son-in-law. Di ba? Paano ginulangan ni Laban si Jacob? Una, di ba gusto ni Jacob si Rachel? Si Rachel ang nakakabatang kapatid ni Leah. Ito naman si Laban, ang bihira talaga to, may plano talaga siya Talagang ang plano niya talagang niya yung tawag dito, yung take advantage mo ba?
ang kanyang presensya ba sa trabaho ba? Gulang. Gugulangan talaga niya. Samantalahan niya, pagsamantalahan niya ba? Kasi mabait siya magtrabaho eh. Ganun man ang mga anak ng Diyos, mga magtrabaho, Brad. Ano talaga? So, ginulangan niya. Kito si Aris magaling magtrabaho, ganito, ganun. Gulangan natin to, kunting sweldo, tapos ganito, sigawan natin. Demonyo, silaban talaga yata din. And then sabi niya, pagdating sa 11, ito na, nag-intervene na. 11, nag-intervene na ang Diyos and the angel of God. Sana diretsyon lang, no? And God said, parang ganun ba, no? Siguro hindi gagawin ng Diyos yan. Kasi alam niyo kung bakit Diyos. Pinakita nga ng Diyos yan. And the angel of God spake unto me in a dream, saying, sabi na kay Jacob, and I said, here am I. So, nakipag-usap ang angel of God. Angel of God ba talaga yan? Created angel ba talaga yan? Or ang Diyos mismo yan? And verse 12, sabi, and he said, lift up now thine eyes and see, all the rams which leap upon the cattle are ring-streaked. Makita mo yung mga cattle, mga kawan mo dyan, may mga ring-streak. Ang ring-streak, ano ba yung ring-streak? Parang ano yan eh. Yung, basta, may palatandaan, may kulay or ano, ganito, ganan. Speckled. And grizzled. Para bang, tinuro ko yan eh. Yung speckled and grizzled. For I have seen all that Laban do it unto thee. Nakita ko yung yung panggugulang ni Laban sa iyo eh. And verse 13. I am the God of Bethel. Kita mo? Kanina, the angel of God. Nabantayan ninyo? Have you noticed it? Kanina, the angel of God spake unto me. Pero pagdating sa verse 13, sinabi niya, I am the God of Bethel. Hindi pwedeng sabihin ng angel yan. Ay, ako si Angel Gabriel I am the God Si Satanas lang makapagsabi nun. Tama ho ba? Bakit? Unang-una, gusto naman na Satanas maging katulad din siya ng Diyos eh. Okay? Ang Diyos lang magsabi niyan. Una, angel of God ang sabi niya. Ngayon, I am the God of Bethel na. Bethel meaning house of God. Bet meaning bahay. El means God. Bethel, house of God. Okay. Ganun man ang Arabic. When bed enta, hindi hina. Parang ganun pa. Bethel means house of God, where thou anointest the pillar, and where thou bowest above unto me. Now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. Saan ang land nila? Doon sa Israel. Doon sa Bethel. Sa Bethel man sila nakatira. Kasi at that time, nandoon si Laban, si Jacob sa Chaldeans, land of Chaldeans, Iraq ba? In the present day ba? Okay? Andoon nakatira si Laban eh. Syrian din sila eh. Okay. So, inutusan siya ng angel of God. Pagdating sa 13 ng angel of God, nagsabi, I am the God of Bethel. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang, Jesus Christ, the pre-incarnate appearance of Jesus Christ in the Old Testament is the angel of the Lord. Or angel of God. So, pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kapatid, easily you can discern na bakit itong angel na ito, ganito siya magsalita. May pinapakita niyang kapangyarihan niya, nagkukuman siya. Pero ang created angel lang talaga, doon sa Book of Revelation, ayaw naman magpapasamba. Bakit? May mga bersikulo din magpapakita mamaya na ang angel of the Lord nagsamba si Abraham. Okay? Sinamba ni Abraham eh. At wala namang, hindi naman kumontra. Hindi naman katulad doon sa Book of Revelation, kinontra niya. Dito sa Book of Genesis, hindi kumontra talaga nung sinamba siya. Mamaya, tingnan natin. So alam niyo ha, ang angel of God yan, God yan, si Jesus Christ yan. Pastor, hindi ba yung God the Father magsalita? Ay, pili lang ang mga bersikulo niyan. Kasi God the Father who plan, God the Son who execute or implement, God the Holy Spirit move
Okay. May function yan eh. Kanya-kanyang function yan eh. May mga bersikulo nagsasabi na ang God the Father talaga mismo ang speaker. Mayroong ganyan. Bakit? Kasi easily you can discern in how you were going to study the Word of God na alam mo, ito God the Father ang speaker dito. Ito naman ang speaker dito, God the Son ito. Ganon, ganon. Ganon yan. Amen mga kapatid? Okay, amen kayo ha. Kailangan na pagka mamaya sana magturo din kayo. Darating ang panahon na patatayuin ko kayo dito. Ituro ninyo. Brad, ito ituro mo. Brad School ha. Akala ninyo ako na lang lahat. Lord, Pastor Victor. Ituro mo to, Incarnation of Jesus Christ. Aaralin mo ngayon. Okay? Ganun lang mga kapatid. Sige lang. So, alam niyo na. Now, another point. Another point. In Genesis chapter 32, kay Jacob pa rin. Genesis chapter 32, verse 22 to 30. Dito tayo mag-end mga kapatid. Genesis chapter 32, verse 22. And he rose up that night. Sino yun? Si Jacob ha? And took his two wives. Asawa niyang dalawa. Sino? Si Rachel at saka si Leah. Yung istorya nga niyan. Pag alam niyo yung istorya niyan talaga ni Leah at saka ni Rachel. So, alam talaga natin na nagulangan talaga si Jacob ni Laban. Kasi ang gusto, mahal na mahal kasi ni Jacob si Rachel. Siguro mas magandang babae ito. Mas maputi or ano man ang itsura, maganda eh. Kay Leah, si Leah siguro medyo alanganin, ganon. Mayroon ganyan. Alam niyo kung bakit? Yung mga words na ganyan, so supervisor ko doon sa SM, ako nagtrabaho, pambihira, itong tao, ito napaka-grabe magsalita. Sabi niya, sir, ano man, tingnan mo ngayon si merchandiser ganito. Maganda sir. Hindi maganda man sir. Hindi, imbalido naman ang mukha eh. Sabi ko, grabe naman magsalita to, imbalido daw. Imbalido. Grabe, alanganin, bro. Magano. Sabi ko, grabe makapagano naman ang tao ito. Oo. Buti naman kung kagwapuhan eh. So anyway, sabi dito, and he rose up that night, si Jacob, dinala niya yung asawa niya, sabi niya, and his two women servants, si Bilha at saka si Silpa yan, kasi kanya-kanyang may mga servants sila, 4 na babae, and his 11 sons, and passed over the ford Jabbok. 11 sons. 11 sons. Wala pa si Joseph, no? Oo, tama. Kasi si Joseph, hindi, wala pa siguro si Benjamin. Kasi si Benjamin, namatay na siya eh, nung ipinanganak si Benjamin eh. Oo, bunso yun si Benjamin eh. Nung ipinanganak na si Benjamin, namatay na si Rachel. So, si Joseph, tama, 11 sons. Okay. They passed over the ford, Jabbok. Ford pala, Brad. Batis pala yung Ford. Oo, Batis yan eh. Oo. Ay, Henry Ford. Batis pala yun. Bakit kaya Ford? Yung pinangalan. Kasi kay Henry Ford nga. Oo, tama. Okay. Sa verse 23, Brad. Okay. Tumawid kayo dyan. Okay. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. And in verse 24, and Jacob was left alone. Abay. Pinauna kasi niya. And there, nakipag-wrestling siya. Wrestled a man with him until the breaking of the day. Oh, sa madaling araw siguro talaga to. Grabe, nakipag-wrestling talaga siya. Oh, and in verse 25, ang sabi dito, and when he saw that he prevailed, he prevailed not against him. Nung hindi siya mananalo sa katunggali niya, he touched the hollow. Ang angel, Brad, pag mahawakan mong hita, Brad, talo yan sigurado. Bakit?
Kasi pag hinawakan mo yung hita, binti or hita ng isang tao, under Jewish tradition and law and culture, Brad, ano yan? Panalo ka. Bakit? Kasi nga, it brings, hindi maganda pag nahawakan, parang ano ba, parang hindi magandang ano yan pakinggan. Ba't mo hinawakan yung hita niya? Oo. Nababastos ka ba? Parang ganun ba? Oo. So, ganun yun. Oo. Pag hawakan mo ng binti, ayan na. Di ba sa ibang mga kultura, hawakan binti. Pag hawakan binti, may gusto pa sa akin? Parang ganun ba? Oo, ganun ba? Yung iba nga, yung ibang mga gera sa Old Testament, di ba? Yung kinakat nila yung ano, yung mga balabal ng mga, di ba mayroong gera sa panahon ni Joshua na pinutol yung ano, yung para bang pinutol ba? Nakita tuloy yung hita ba? Kasi nakedness is shame. Yan pala ang ibig sabihin. Nakedness is shame. So, parang pag ganun ang mangyari kasi, pag usapin ng hita na ang pinag-uusapan, parang wala nananalo ka na. Bakit? Hawakan mo hita ko Ganun yan. Ganun ibig sabihin yan. Kaya nga si Moses, pagdating kay Ham, dapat tinakpan ni Ham dapat yon. Ang ginawa ni Ham, kaya talagang inanuhan pa Oo. So ngayon, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh, ay iyon na. Hawakan ko, ayan na. Panalo na ako. May ganun pala, no? Oo. May ganun pala. And then, was out of joint as he wrestled with him. And verse 26, ang sabi dito, and he said, let me go. Sabi nung katunggali niya, for the day break it. And he said, I will not let thee go. Hindi kita pakawalan. Maliban na lamang kung pagpalain mo ako. Sabi ni Jacob. Oh, good motive naman pala Siguro sabi ng Diyos, okay naman. Kala ko, ano hingiin mo In verse 27. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Talaga naman. And verse 28. Ano pa kala mo, hindi niya alam And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Yan. Kaya si Jacob, ang pangalan niya, Israel na. For what? For as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed. Kaya yun pala ang meaning ng Israel, brother. Yun pala ang meaning ng Israel. And in verse 29, and Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. Sabihin mo naman kung anong pangalan mo. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? Ba't mo tanungin? Malay mo, mabanggit, I am Jesus Christ. Hindi yan. Malay mo, mabanggit na. Kapastor, gumagawa ka ng istorya, ha? Gusto mong madulas siya, ha? Gusto mong madulas, ha? Yan, tama yung sister. Nadulas. Wherefore is it that thou dost ask after my name? Huwag nating pag-usapan yan ng pangalan ko. I will bless. And he blessed him there. Siguro sabi ng Diyos, pagpalain na lamang kita. In verse 30. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen what? God face to face. And my life is preserved. Hindi ako namatay. Bakit? God on that time showed or appeared unto Jacob as the angel of God. Amen mga kapatid? Maliwanag ko sa inyo? Ha? Kasunod, tuloy-tuloy lang itong pag-aaral natin. The pre-appearance of the Lord Jesus Christ, or the pre-incarnate appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. In Melchizedek form, as the angel of God, as the angel of the Lord. Remember, ang angel hindi nagpapa-worship. Pero ang angel of the Lord in the Old Testament, like next week, masasabi na natin, ang example, when Abram pa siya. Nung nangako ang Diyos sa kanya, nagpapakita ang Diyos sa kanya as an angel. And he talked. And Abram worship the angel. Pero doon sa Book of Revelation, ayaw magpa-worship ng angel. Bakit? Pareho lang tayo. We are the same.
Pero sa panahon ni Abraham, nag-worship siya. Oh. Naalala ninyo? Nung tumawa nga si Sarai, mga anak ako. Paano ko mga... Sabi tuloy ng Panginoon, ba't tumawa siya? Paano ko narinig, no? Takot siya eh. Oh, di ba? Bakit? The pre-incarnate appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament is the angel of the Lord. Amen? I hope you understand something today in our topic, Christology. Any question? May mga tanong ba kayo? Tanong naman kayo. Maawa naman kayo. Tanong. Ayaw na magtanong. Siguro, naunawaan ninyo. No. Mahirap naman, Pastor, pag hindi kami makapagtanong dahil wala kami naunawaan. Mahirap. Minsan, ang tao daw hindi magtanong kasi maliwanag na. Naintindihan nila. No? Amen, mga kapatid? I hope you understand something about our topic, Christology. Christology, the study of the Lord Jesus Christ. Ano man, Brad? Hindi na po yung appearances. Marami, Brad. Marami pa. Marami pa yan. Oo, napakarami. Hindi lang kaya. Yun po pa lang sa Genesis 15:1. 15:1? Ano eh? Genesis 15:1. Anong... Sino po yung word na sinabi? Buksan mga Brad. Genesis chapter 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield. Ay, Jesus Christ yan, Brad. Jesus Christ yan. Yung after these things, the word of the Lord. Si Jesus Christ nang tinutukoy nindiyan. Kasi, paano mo malalaman si Jesus Christ? Sinabi na dyan, oh, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. I am. So, refer to a man. Yan, Pastor, Oh. nila sa John 1:1. Oo. Remember, word, in the entire Bible, pag word ang pinag-usapan, in the beginning was the word. Sino yung word nito? Para maintindihan mo. Kasi sinabi, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Para maintindihan mo, kung tao ba't nang tinutukoy dyan o hindi, or verbo lang talaga, doon sa 14, nung Genesis, yung John chapter 1:14, and the word was made flesh. Para maintindihan mo lalo, doon pa rin sa 1 John chapter 5 verse 7. Chapter 5 verse 7 na there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, Trinity ang tinutukoy doon, kaya nga lang, ang second member, ang pagkabanggit, the Father, the Word, and the Holy Ghost. So, yung Trinity na yon, yung isa na Word, binanggit, sino yon? Si Jesus Christ yon. Bakit? Sa Revelation, pinaliwanag na and His name is the Word of God. Yan, ganun yan. Hindi mahirap intindihin yan. Yung iba, nahihirapan unawain. Bakit? Unang-una, hindi naman tama pananampalataya nila eh. Ganun yun. Oo. Tayo, maliwanag man sa akin. Kaliwanag dyan. Maliwanag yan. Oo. Para bang, pag nagbasa ka ng salita ng Panginoon, pag hindi mo maunawaan sa unang sentence, baka nandoon sa pangalawang sentence, pangatlo, pinaliwanag kung talagang sino siya. Parang ganun siya. Okay? Amen? Ano pa? Maliwanag sa inyo? Sige na, para magkapagkape na tayo. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the Friday School. Salamat, Panginoon. Christology. Maraming salamat, O God, that we understand that the Lord Jesus Christ appeared in the Old Testament as the pre-incarnate appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament is Melchizedek, the angel of the Lord, the angel of God. Salamat, Panginoon, sa kaunawaan. Without you, we are nothing and we are in vain. We thank you, God, for the brethren nandito. We thank you for the words. We thank you for all that blessings and all these things. We thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. But,